Hello po! Hello! Magandang hapon po sa inyong lahat. So, welcome back to my vlog. Sa mga ating mga subscribers, thank you po sa lahat ng mga nanonood ng mga walang kwintang mga video natin. Okay, this video I will talk to you about a follow-up since na nagbakasyon kami and mahigit na po isang buwan since na bumalik kami galing sa Pilipinas. February na po tayo ngayon. And mahigit isang buwan na rin po na hindi na po ako nagtrabaho doon sa previous na company na pinagtatrabahuan ko. So, how's my life after my vacation and how's my life leaving the company? O, diba? Parang feeling importante. So, yung unahin po natin yung kamusta na po yung buhay-buhay namin pagkatapos ng bakasyon. Malungkot, na masaya, na gusto na namin bumalik ulit sa Pilipinas, lalo't na malamig ngayon dito. Marami pong mixed emotions. I was watching back sa mga videos na ginawa ko. Sa totoo lang guys, nung nasa bakasyon kami, nakakalimutan kong kumuha ng video kasi I am immersing myself sa mga nangyayari. I was enjoying myself. Then, nakakalimutan ko mag-video kasi nasa bakasyon ako guys, nag-i-enjoy ako. So, pasensya na po kayo na wala akong masyadong video nung nasa Pilipinas kami. Sa totoo lang po, nakakalimutan kong kumuha ng video kasi I was enjoying. Kasi if I'm holding my camera all the time, hindi po ako mag-i-enjoy. At yung mga kamag-anak ko, walang gana makipag-vlog. Walang gana makipag-vlog. At saka minsan, ninanakawan ko ng video. Sinasabi sa akin. Walang may alam sa kamag-anak ko na mayroon akong YouTube channel, sa totoo lang. So, sabi nila, anong ginagawa mo? Ba't ka nagbibideo? Sabi ko, wala lang. Compilation lang. Sabi ko gano'n. Baka who knows, you will be in YouTube. Sabi nila, oy, wag mo i-upload sa YouTube yan, pagmumukha namin. So, walang may gustong humawak ng camera ko. Walang may gustong may magpa-video. Sometimes, I can take videos, pero yung talagang pag wala kaming kasama, kami lang, walang gusto may humawak ng camera. So, ayan, wala ako masyadong video sa totoo lang kasi I was enjoying myself in the Philippines. Yun ang totoo kung bakit wala akong masyadong video sa Pilipinas. I enjoyed a lot. As in, super, So, yun po, umiyak si Zoe that time na babalik na kami mga 2 days prior pa lang yung flight namin. Ayaw niyang bumalik. Ayaw niya nang pumunta dito. Sabi ko, but you have your dad. You have to see your dad. Tapusin mo yung pag-aaral mo. And if we will decide to go back in the Philippines, it will be easier. Kasi she already experienced the Philippine life. So, ganon. Pag balik namin dito, panibagong buhay ulit. Parang bumalik ka, parang instead na anong tawag yun, parang bumalik ka sa dating oras. Ganon ang pakiramdam guys. Parang pagkatapos ng bakasyon mo, para kang ay naku po, eto magtatrabaho ka na naman ulit. But there was, sa mga hindi pa po nakapanood ng mga nakapagsubaybay ng mga videos ko from start to now, I was working from home before. I have a remote job where I manage businesses. I am a B2B sales rep. Nagmamanage po ako ng more than 100 businesses and I'm selling chemicals. So, parang I control my own time. I'm driving around places from Indiana, yung Illinois, the borders of Indiana. Doon po ako parati. So, parang sa mahigit 2 taon na pagtatrabaho ko, yun po ang aking trabaho. Parang nakasanayan ko na siya na minsan pagka nagdadrive ako, may madadaanan ako na customer ko. Nakakalungkot kasi I built some connection to those people and to those businesses, guys. Minsan nadadaanan ko, ay customer ko yan, you know what, you forget that you are not already in your job. You have a different job. So parang ganun ang feeling pagkatapos mong
pagkatapos ng mga ilang araw na umalis ako sa trabaho ko. And I spoke to someone someone in the company na parang medyo kasabayan ko nung hinire siya, but she is in Ohio. She said na parang yung HR is targeting everybody she's looking for, parang maka-at fault, parang naghahanap siya ng mali all the time, na parang to make her job worth, kumbaga parang she's speaking on everybody. Yun ang sabi niya. And sabi niya parang hindi ko gusto yung atmosphere ng trabaho ngayon compared nung last year, kasi nung last year na wala yung HR, ang ganda talaga, ang ganda ng bonding, ang ganda ng communication, ang ganda lahat. Nung nandyan na siya, kahit na yung mga 30 years na sa company, parang hindi parang ano kasi siya parang yung bookish, yung parang it's a law, it's a rule, yung parang she doesn't wanna bend yung mga rules, and then ayaw niyang imit ka halfway. Pag sinabi niyang period, so wala lahat. And sabi niya hindi daw ako dumalo sa training. Sabi ko wala, bakit ako dadalo sa training? Sabi ko wala na nga ako sa company, sabi ko umalis na nga ako, diba? And sabi niya yung awards night, dapat ikaw yung may award, binigay nila sa below you, kasi wala nang, parang may ranking kasi yan So sabi ko I don't care, wala akong pakialam kung kanino nila ibigay yung award. Yon. And you know, spending my time working part-time, and wala ako sa trabaho ko, wala ako sa dating trabaho ko, medyo naaasiwa ka sometimes, yung parang hinahanap mo yung routine mo, yung parang ganon. So yun po yung nag-adjust ako ng konti, kasi everywhere I drive, I know people. Every businesses, I know people. So especially pagka nagiging friend mo na yung mga tao sa loob, hindi maiwasan na malulungkot ka, kasi you're thinking about those customers na they rely on you, and they were like, oh now, sino ang hahanapin natin, sino na naman ang orderan natin, then I have to build another relationship to someone na nag-replace sa kanya, yung mga ganon. While, you know, paano pagka ang pumalit sa akin, hindi marunong mag-explain ng product, then there will be like yung parang pabalik-balik ng return, pabalik-balik ng exchange, kasi we ship the product from Georgia. Bago dumating sa customers, 3 days pa. So minsan yung mga customer ko, parang alam na nila yung timing. Pagka sinasabi ko sa kanila, order kayo ng ganitong oras kasi isi-ship yan, nandito na yan ng mga 2 days. Pag umorder kayo by the end of the day, 3 to 4 days nandito sa inyo yan, o minsan 5 days pa. So kailangan alam na nila yung cycle, alam nila yung kung paano ko i-handle yung mga orders nila. At hindi na sila yung parang tumatawag sa akin, Angie, yung order ko hindi pa dumating, o Angie, nasan yung order ko? Hindi ganon. So ganon. So yung iba nagte-text sa akin, sabi sa akin, hey, in-email ako ni So-and-so, sabi niya wala ka na daw sa company. Sabi ko, yeah, true. Sabi ko, pasensya na kayo kasi hindi ko man lang kayo naabisuhan. Hindi ko kayo naabisuhan na alis ako sa company. Sabi nila, is it unexpected or it's your decision? Sabi ko, it was my decision. Sabi nila, sabi ng isang customer ko sa hospital, isang hospital na director. Sabi niya, share some info. Parang nagchichismis pa yung tao na yon. Sabi ko, di ba sinabi ko sa inyo magpipitiyo ako? Sabi nila, yeah, without your vacation still. Tapos nagsasend ako kasi sa kanila ng mga pictures namin sa Pilipinas. 5 silang customer na, oy, send me picture, I haven't seen Philippines yet, mga ganon-ganon. So ina-update ko sila, oh, ito na yung view ko ngayon, o ngayon, ano kayo dyan sa Illinois, parang, oh, malamig kayo, oh, it's time to go, it's time to visit Philippines. Yung parang ginaganon ko sila. And sabi nila, ang ganda pa naman ng nakita namin na masaya ka sa bakasyon mo, then ito ang papalit. Sabi nila ganun sa akin. Sabi ko, I look it in a different way. Na I sacrificed all my time. I give my all. They earn money. I did what I did, and I signed a contract.
na yung sa kanila, yung sa akin is sa akin. So, parang ang dating sa akin is, it's all about money. They don't think of my well-being. They don't think of my mental health, na I needed a break. And knowing na nasa agreement namin na mag-a-accrue ako ng PTO every month, or you know, yung parang sa tenure ng aking stay sa kanila, knowing na nandyan yan sa contract, and here you come sa pagsasabihan ka na hindi ka eligible for PTO. So, parang sinisisi pa ako na, dahil sa nag-PTO ako, hindi ko na-reach yung goal ko, yung yearly, yung annual sale ko ay nag-drop, yung mga ganon. Without asking without knowing, yung HR kasi wala siyang alam sa kontrata, kasi nung hinire ako at saka nag-renew ako ng contract, hindi pa siya na-hire. She doesn't know the background of my contract. Wala siya, hindi man lang niya binasa, hindi man lang niya hiningi yung contract ko, sabi kong ganon. And she will accuse me na I am making up hours, I was making up how many PTOs I was eligible, and I said, wala, sa pagkakaalam ko, nasa Paycor siya. If you don't have an access to Paycor, ask the corporate people na ipag-login ka sa Paycor, makikita mo kung magkano ang PTO ko dyan. Kasi 83 hours yun eh. Ang natira din, pagka kunin ko siya ng December, magiging 81 hours na, magiging 90 hours na siya. Ganon. So, sabi niya kahit na may nakalagay pa dyan na 100 hours, you're not eligible for PTO. Ganon. So, parang sila, nagtaka din sila. Sabi nila, that's unfair. Kasi kahit saan, if you sign a contract and they offer the 401k, they offer PTO, they offer sick leave, you are entitled for those. Sabi ko, correct. Sabi ko, alam ko, nasa right, may right ako na i-consume yun bago pa matapos yung taon. So, kaya nagalit ako, umalis ako. Sabi ko sa kanila, sabi nila, well, first, they gonna miss you. Second, we will miss you. Tapos, ang sabi nila, we will miss your baking, we will miss yung pagkakikay ko daw. Sabi ko, who knows, baka, you know, one of these days, sabi ko ganon, you know, it's a small world, I will bump with you. Then, etong bagong part-time ko, it is not related to any chemicals at all. Ano siya, tawag nito? It's a safety products. Yung mga clothing, mga boots, mga high-vis clothes, mga yung kailangan ng mga tao sa trade industry. Yun po it's a store base. Yun po, doon po ako nagtatrabaho. Now, dahil isa sa mga local customers ay customer ko before, he came in, I said, hey, how are you doing? Nagtaka siya, bakit nandoon ako? Sabi ko, hala, sabi ko, hindi ka ba in-email nila? Sabi nila, wala pa namang email. Ganon. Sandali lang. Kunin ko si Zoe. Okay guys, to be continued tayo. Nandito ni si Zoe sa sasakyan. Hindi ko alam kung nasan ako natigil. So, kanyan po ang buhay-buhay natin. And isa pa, it's a blessing kasi nung dumating yung nanay ko dito, I have time with her na para igala siya at saka para na makapag-adjust siya sa no, we're not good, baby. You know, yung part-time na trabaho ko ay talagang nagsisync sa needs namin for the meantime. And pero hindi po siya, itong trabaho ko ay it will go into a full-time. So, ngayon ay nasa training pa ako. But, I will be in a full-time. Bali, ang gagawin ko po ay, I will go up in a ladder a little bit. Parang magma-marketing ako sa kanila. Marketing / business development. Kasi gusto nilang dalawa ang branch nila and gusto nilang i-widen pa yung customer base nila. And knowing the skills that I have, the business to business background, I can bring that skills into their business para na marami pa yung mga customers nila. So, yan po ang ating buhay-buhay for the meantime. And can you say hello? Can you show your art? Oh, no, I'm not done. You're not done, but show me a little. I don't want to. You don't want to? Hey, can you say hi? Hi.
Si Zoe po ay katatapos na niya sa after school and we are going back home. Right? Yeah. Okay, how do you like that Lula is in the house? It's nice. It's nice. She gets a taste of America. What? She gets a taste of America. She got the taste of America? Yeah, she knows what it's like. She knows what it's like. And do you think she will adjust in the cold or she likes the cold a lot? I think she'll like adjust, but like not like it. Do you think she's bored being alone in the house while you are in school? Mommy is at work? Yeah, I think she is. Cause Yeah. Well, we have to go now, okay? okay. Can you say bye? Wait, Bye. Why are you recording? I am because I'm vlogging. Oh. I'm gonna eat it. Bye. Say goodbye, please. Come closer. Come closer. I need to take a picture. Bye. Okay guys, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating channel, please hit like, share, and Subscribe and Bye. the notification bell if you want to know whenever we post. okay, bye!